Blockbuster ang pila sa PTEX hanggang ngayong araw, pero meron pang available na ticket lalo na sa mga pabikol. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mahabang pila pa rin ang inabutan ng pamilya ni Grace sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Papunta sana silang Naga Camarines Sur at ngayon lang uli makakaluwas makalipas ang 9 na taon. Sinadya nga raw nilang ngayong araw bumiyahe para hindi makasabay sa blockbuster na bilang ng mga pasahero noong nakaraang linggo. Kala po namin okay na kasi sa balita nung nakaraan medyo maluwag-luwag na tagtatawag na daw yung mga konduktor ng pabikol. Si Tatay Crispin na patungong Malinaw Albay, napasalampak na lamang sa sahig ng terminal habang hinihintay ang mga kasamang nakapila sa bilihan ng tiket. Chance passenger lang din do kasi sila, kaya handa na sa posibleng pagkaantala ng biyahe. Mahirap talaga, natural na yon. Dapat doon talaga kami sa Bicol, mag-New Year. Sa ngayon, tanging patungong Bicol Region na lamang ang may pila sa terminal. Pero paniniguro ng PTEX management, lahat ito ay makakasakay at hindi pa naman fully booked. Hindi naman indication na walang masakyang bus, no? Definitely, naghihintay lang yan or mas maaga lang silang dumating sa kanilang time frame. Katunayan, mas marami na raw mga bus ngayon matapos bumiyahe muli ang ilang nagtigil operasyon kahapon sa mismong araw ng Pasko. Ibig sabihin, operational lang mahigit 20 bus lines na may ruta sa Bicol Region. Idagdag pa ang 30 bus units na binigyan ng special permit para lamang sa naturang rehiyon. Sadyang nagkakaroon lang daw talaga ng delay sa pagbalik ng mga bus. Usually kasi natatagalan natin mga bus na mag-travel because may traffic around the routes na tinatahak nila. So at the same time, syempre naantay din natin makabalik sila dito. Sa tansya ng pamunuan ng PTEX, posibleng umabot sa 140,000 ang bilang ng mga pasahero ngayong araw. Mas mataas yan ng 40% sa 100,000 arawang pasahero sa PTEX. Bagay na hindi rin do inasahan ng nagpapatakbo ng terminal. We were expecting that everyone would be going before Christmas. But definitely siguro nung Christmas rush, ito yung batch na hindi pa nakapag-decide if they want to go home to their provinces. Tuloy-tuloy din ang dating ng mga pasahero sa mga bus terminal na nakapwesto sa EDSA. Marami rito yung mga biyaheng Samar at Leyte. Mangilan-ngilan na lamang ang naabutan ng News 5 bandang hapon. Madalas, punuan daw dito tuwing umaga para sa mga chance passengers. Ngayong holiday season, inaasahan na talaga ang mas maraming pasahero pauwi ng kani-kanilang probinsya. Ang ilan, stranded pa nga. Pero dito sa mga bus terminal sa EDSA, hindi lang basta biyahero ang hindi makaalis at naiipit, kundi pati na rin itong mga bagaheng ito na isasabay lang sana sa biyahe. Gaya ni Juliet na pangalawang araw na raw bumabalik ng terminal para lang sana sa bagaheng ipapadala niya patungong Hindang, Leyte. Hindi agad siya nasasakay kasi nga priority nila yung may mga ticket na tao. Mga pasahero mismo. Bale, yun ang priority. Ang problema yung pasahero lahat, halos lahat, maraming bagahe. Pwede naman daw sanang ipakargo mga bagahe, pero di hamak daw kasi na mas mahal ito kaysa ipasabay sa mismong bumabiyahing bus. Inaasahan na sa Huwebes hanggang Sabado muling darami ang mga pasahero sa mga bus terminal. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.